Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan at kapwa mananampalataya. Malugod po kayong tinanggap sa ating vlog ngayong araw na pinamagatang kaginhawaan sa Panginoon. Ngayong araw, ang ating mga aral at mensahe ay nakabase sa mga pagbabasa at katuruan mula sa banal na misa. Ibabahagi natin sa inyo ang katotohanan na ang tunay na kapayapaan at ginhawa ay hindi nagmumula sa mga bagay o sitwasyon sa mundo, kundi galing lamang sa ating may kapal. Anuman ang bigat ng ating dinaranas, siya ang nagbibigay ng lakas at pahinga sa ating mga puso. Kasabay nito, tikman natin ang ganda at katahimikan ng ating lugar sa pamamagitan ng mga aerial footage na aming kinuha. Mula sa itaas, makikita natin ang lawak ng kalikasan at sa bawat tanawin, mararamdaman natin ang presensya ng Diyos na nag-aalaga at nagpapayapa sa lahat ng naghahanap niya. Taos puso po kaming nag-aanyaya sa inyong lahat na makinig at manood hanggang sa huli. Sa aming tapat na mga subscriber ng Doers TV, salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsama sa amin sa bawat aral at mensahe. Nandito kayo ngayon para makibahagi at makatanggap ng biyaya ng kapayapaan mula sa Panginoon. Sa aming mga kagalang-galang na senior citizen, salamat sa inyong karunungan, patnubay at mabuting halimbawa na inyong ibinabahagi sa ating lahat. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagmumuni-muni at pagtanggap ng kalooban ng Diyos para sa inyo at sa ating komunidad. Sa aming mga lokal na manggagawa, sila po ang nagtatrabaho araw-araw para sa pag-unlad ng ating bayan. Anuman ang bigat ng inyong ginagawa, pagsubok na inyong kinakaharap, tandaan po ninyo na may ginhawang naghihintay sa inyo sa Panginoon. At ngayong araw ay ipapaliwanag namin kung paano natin ito maramdaman at magagamit sa ating pang-araw-araw na buhay at sa aming mga minamahal na OFW sa buong mundo, mula sa mga nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo hanggang sa mga nasa dagat. Nagtatrabaho kayo ng malayo sa inyong mga mahal sa buhay para sa mas magandang kinabukasan. Alam namin ang bigat ng inyong dinadala, ngunit nais naming ipaalala sa inyo na ang pagmamahal at ginhawa ng Diyos ay kasama ninyo saan man kayo naroroon. Makikiisa po kayo sa amin ngayong araw at damhin ang kapayapaang walang katulad na galing lamang sa Kanya. Samahan ninyo kaming magmoni-moni, makinig at damhin ang tunay na kaginhawaan na maibibigay lamang ng ating Panginoon. Simulan na natin ang ating paglalakbay ngayong araw. Mga pagbasa ng banal na misa, ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, pista ni San Isidro Labrador, patron ng mga manggagawa sa bukid, Mayo 15, taon 2026. Ang unang pagbasa mula sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, chapter 18, verse 9 hanggang verse 18. Noong mga panahong iyon, nagsalita ang Panginoon kay Pablo sa isang pangitain. Huwag kang matakot, kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik sapagkat kasama kita. Walang anumang makakasakit sa iyo sapagkat marami akong bayan sa lungsod na ito. Kaya tumira si Pablo sa Corinto sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at itinuro niya sa kanila ang salita ng Diyos. Nang mag-aklas at magsiraan ang mga Hudyo laban sa kanya, umalis siya at lumipat sa bahay ni Tito Justo, isang taong sumasamba sa Diyos na ang tahanan ay katabi ng sinagoga. Si Crispo, ang pinuno ng sinagoga, ay naniniwala sa Panginoon kasama ang buong kanyang pamilya at marami sa mga taga-Korinto ang nakinig, naniwala at nabinyagan. Nang magpasya si Apollo na pumunta sa Arkaya o sa Akaya, hinikayat niya ang mga kapatid at isinulat sa mga alagad na tanggapin siya. Pagdating niya, malaki ang naging tulong niya sa mga pinaniniwalaan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Masigasig niyang itinuro sa publiko at sa mga kasulatan na si Jesus ang Mesiyas.
Habang nananatili si Pablo sa Corinto, inihawa niya ang buhok sa kanyang ulo dahil may pangako siyang tinupad. Pagkatapos umalis siya patungo sa Syria kasama sina Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Tugon ng Salmo chapter 47 verse 2 hanggang 3, verse 4 hanggang 5 at verse 6 hanggang 7. Tugon, ang Panginoon ang hari ng buong sanlibutan. Makinig kayo, kayong lahat na mga bayan, pumalakpak kayo sa tuwa sa Diyos sapagkat ang Panginoon ay dakila at nakatatakot. Siya ang dakilang hari sa buong mundo. Pinipili niya para sa atin ang ating mana, ang karangalan ni Jacob na kanyang minamahal. Umahon ang Diyos sa paghiyaw. Ang Panginoon ay tunog ng tamburina. Awitan ninyo ang mga papuri sa Diyos. Awitan ninyo ang mga papuri sa ating hari, sapagkat ang Diyos ang hari ng buong sanlibutan. Kayo ay umawit ng mga papuri ng may karunungan. Ang salita ng Diyos. Ang Ebanghelyo. Mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 16 verse 20 hanggang 23a. Mabuting balita ng Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tunay na sinasabi ko sa inyo, kayo ay iiyak at magdadalamhati, ngunit ang mundo ay magagalak. Kayo ay magiging malungkot, ngunit ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Tulad ng isang babaeng nanganganak na nagdurusa dahil sa dumating na ang kanyang oras. Ngunit pagkakapanganak niya sa bata, hindi na niya naaalala ang kanyang paghihirap dahil sa sobrang tuwa na may ipinanganak na tao sa mundo. Kayo rin ay nakakaranas ngayon ng pagdadalamhati. Ngunit makikita ko na kayong muli at ang inyong mga puso ay magagalak at walang sinumang makakakuha ng inyong kagalakan sa inyo. Sa araw na yon, hindi na kayo magtatanong sa akin ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mensahe at aral mula sa mga pagbabasa ngayong araw. Pista ni San Isidro Labrador, patron ng mga manggagawa sa bukid. Ika-6 na linggo ng Pasko ng pagkabuhay. Ang lahat ng mga binasa natin ngayong araw ay nagtuturo sa atin ng isang napakagandang katotohanan. Ang tunay na kaginhawaan, proteksyon at kagalakan ay nagmumula lamang sa Panginoon. At siya ay kasama natin sa bawat pagsubok at gawain na ating ginagawa. Mula sa unang pagbasa sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, nakita natin si San Pablo na tapat na nagtuturo ng salita ng Diyos kahit na may mga tumututol at nagkakalat ng masama laban sa kanya. Hindi siya natakot o huminto sa kanyang misyon dahil sinabi ng Diyos mismo sa kanya, huwag kang matakot sapagkat marami akong bayan sa lungsod na ito. Ibig sabihin, ang Diyos ay may nakahandang layunin at sa mga taong pagpapalain sa bawat lugar at sitwasyon. Kapag tayo ay tapat sa ating ginagawa, tulad ng paglilingkod sa Kanya, pagtatrabaho ng marangal at pagtulong sa kapwa, hindi tayo iiwan ng Diyos. Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas sa oras ng pagod, karunungan sa oras ng paghihirap at proteksyon sa gitna ng mga pagsubok. Sa tugon ng Salmo, ipinaalala sa atin na ang Panginoon ang hari ng buong sanlibutan. Siya ang may hawak ng lahat ng bagay at siya ang nagpili sa atin bilang kanyang mga minamahal. Anuman ang ating katayuan sa buhay, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo ay kanyang mga mana at kanyang pinagpapahalagahan. Hindi tayo naliligaw sa kanyang mga kamay at siya ang nagdidirekta sa ating landas patungo sa kabutihan at biyaya. At ang pinakamalinaw na aral ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Sinabi ni Jesus sa atin, ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Ipinaliwanag niya ito sa paraang madaling maunawaan. Parang isang ina nagdudusa sa panganganak. Ang sakit at paghirap ay tila napakabigat. Ngunit pagka
pagkapanganak ay ng kanyang anak. Ang lahat ng sakit ay nakalimutan dahil sa sobrang tuwa. Ganon din ang mangyayari sa atin. Alam nating lahat na marami tayong dinaranas. Sa ating mga lokal na manggagawa at mga nagtatrabaho sa bukid, minsan ay mabigat ang gawain. Mainit ang panahon o mahirap ang kita. Sa ating mga OFW, mga nagtatrabaho sa ibang bansa, sa lupa man o sa dagat, malayo kayo sa inyong mga pamilya. May mga hirap sa pag-aangat ng buhay at minsan ay may mga pagsubok sa inyong pinagtatrabahuan. Sa ating mga kagalang-galang na senior citizen, may mga oras na pakiramdam ninyo ay mabagal na ang inyong pagkilos o may mga alaala ng mga paghihirap sa inyong pinagdadaanan. At sa lahat ng ating mamamayan ay may mga araw na pakiramdam natin ay kulang tayo o may mga bagay na hindi natin maabot o magawa. Ngunit ang sinasabi sa atin ng Ebanghelyo ngayon, ang lahat ng mga pagsubok, pagod at kalungkutan ay hindi mananatili magpakailanman. Kapag manatili tayo sa pananampalataya, kapag tayo ay tapat at mabuti sa ating gawain, at kapag pinagkakatiwalaan natin ang lahat sa Panginoon, ang lahat ng ating dinaranas ay magiging dahilan upang tayo ay magalak. Ang kagalakan na ibinibigay ng Diyos ay hindi katulad ng kagalakan sa mundo na panandalian lang. Ito ay kagalakan na tumatagal, nagbibigay ng tunay na kapayapaan sa ating puso at nagdadala ng mas maraming pagpapala sa ating buhay. Ang mensahe ng araw na ito ay huwag tayong matakot, huwag tayong manghina, ang Diyos ay kasama natin. Siya ang nagbibigay lakas sa atin at ang lahat ng ating pagod at pananalig ay nagbubunga ng tunay na kaginhawaan at kagalakan na galing lamang sa Kanya. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama, pakikinig at panonood hanggang sa huling bahagi ng ating vlog ngayong araw. Taos puso kaming nagpapasalamat sa aming tapat na mga subscriber ng Doers TV. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat nilalaman ng aming ibinabahagi sa aming mga kagalang-galang na senior citizen. Salamat po sa inyong karunungan, gabay at mabuting halimbawa na laging nagsisilbing liwanag sa aming komunidad. Sa aming mga lokal na manggagawa at mga nagtatrabaho sa bukid, salamat sa inyong tapat na paglilingkod at paghihirap para sa ikauunlad ng ating bayan. Tandaan po ninyo na ang Panginoon ang nagbibigay ng tunay na pahinga at ginhawa sa inyong mga puso at gawa. At sa aming mga minamahal na OFW sa buong mundo, mga nagtatrabaho man sa lupa o sa dagat, kilala namin ang bigat ng inyong dinadala at ang sakripisyong inyong ginagawa para sa mas magandang kinabukasan. Huwag po kayong manghina dahil ang pagmamahal at pagpapala ng Diyos ay kasama ninyo saan man kayo naroroon. At sa buong YouTube community na sumusuporta, nakikiisa at nakikinig sa aming mensahe, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag ninyong kalimutan, ang tunay na kaginhawaan, lakas at kagalakan ay hindi nagmula sa mga bagay sa mundo, kundi galing lamang sa ating Panginoon. Ipagkatiwala natin ang lahat sa Kanya at siguradong magiging matagumpay at mapayapa ang ating lahat na pinagdadaraanan. Magandang araw at pagpapala sa inyong lahat hanggang sa muli nating pagtatagpo. Diyos po ang inyong lahat. Bye-bye!